Umaga, ang topic po natin ay maling pagsamba. Kung may tama, may mali, di ba? So, tingnan po natin yung minutos po ng Diyos sa kanyang mga anak na ibinigay niya ng kautusan nung siya po ay nung unang panahon na ipinahayag niya sa mga mananampalataya po ng Diyos. So, ang verse po natin ay matatagpuan po natin sa book of Exodus. Ito po yung 10th commandment of God o yung 10 utos po ng Diyos. Ang topic po natin ay maling pagsamba. Sabi dito sa Exodus chapter 20 verse 1, ang lahat ng ito ay sinabi ng Diyos. Akong si Yahweh, ang iyong Diyos na naglabas sa iyo sa Ehipto at nagpalaya sa iyo mula sa pagkaalipin. Huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Sabi dito ng Diyos sa kanyang mga salita, unang utos, huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Pangalawa, huwag kang gagawa ng imahen ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa, o nasa tubig upang sambahin. Pangatlo, huwag mo silang yuyukuran ni sasambahin sapagkat ako, si Yahweh na iyong Diyos, ay mapalibughuing Diyos. Ang kasalanan ng mga magulang ay sinisingil ko sa kanilang mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na saling lahi. Ngunit ipinadama ko ang aking pag-ibig sa libo-libong saling lahi na mga umiibig sa akin at tumutupad ng aking mga kautusan. So sabi dito ng ating binasa, nandun yung salitang huwag. Huwag daw po tayong sasamba sa ibang Diyos. Sa Bible, nagbigay po ako dito ng ilang halimbawa para makita lang natin yung kwento ng Bible. Sa book of Exodus, babalikan po natin mamaya po yan, Exodus chapter 32. Ito po yung unang ginawang pagkakamali ng mga naunang. Sabi po dito sa Exodus 32:1, nang magtagal si Moises sa bundok, ang mga Israelita ay lumapit kay Aaron. Sinabi nila, igawa mo kami ng mga Diyos. So sabi po kasi ng Diyos, huwag kang gagawa. Sabi naman po dito ng mga tao, igawa mo kami ng mga Diyos. Na mangunguna sa amin, hindi namin alam kung ano na ang nangyari sa Moises na yan, na naglabas sa amin sa Ehipto. Kung gayon, tipunin ninyo ang mga hikaw na ginto na inyong asawa, mga anak, at dalhin sa akin. Sagot ni Aaron, ganoon nga ang kanilang ginawa. Kinuha ni Aaron ang mga hikaw at ibinuhos niya sa isang ulmahan at ginawang hugis ng guya. Pagkaya sinabi nila, Israel, narito ang Diyos mong naglabas na sa iyo sa Ehipto. Na ito'y makita ni Aaron, gumawa siya ng altar sa harap nito at sinabi sa mga tao, ipagpipista natin bukas si Yahweh. Yun po yung kanyang sinabi. Kinabukasan, maaga silang bumangon at naghandog ng mga hayop at mga sinunod sa altar. Nagpatay pa sila ng mga hayop na kanilang pinagsalusaluhan. Sila'y nagpakabusog, nag-inuman, at mahalay na nagkasayahan. Sinabi ni Yahweh kay Moises, balikan mo ngayon din ang mga Israelitang nilabas mo sa Ehipto sapagkat ipinakwil nila ako. Sabi dito ng Diyos, balikan mo yun kasi ipinakwil nila ako kasi gumawa sila ng imaheng guya. Tapos, naghanda, nagpista, nagkainan. At ang mga, dito, nag-inuman, gumawa ng mahalay na gawain, tinaligdan nila agad ang mga utos ko. Sabi ng Diyos kasi maggagawa ng imahen o anumang larawan, sabi dito ng Bible, tinaligdan nila agad ang mga utos ko. Kasi gumawa sila ng guya. Gumawa sila ng mga guyang ginto. Yon ang sinamba nila ngayon at inahandugan. Ang sabi nila, yon ang Diyos na naglabas sa kanila sa Ehipto. Kilala ko ang mga tao yon. Yan. At alam kong matitigas ang kanilang ulo.
Hayaan mong lilipulin ko sila at ikaw at ang iyong lahi ang gagawin kong isang malaking bansa. So sabi ng Diyos, lilipulin ko na lang sila. At ano po ginawa po ni Moises? Nagmakaawa si Moises kay Yahweh. Huwag ninyong lilipulin ang mga taong inilabas ninyo sa Ehipto sa pamamagitan ng inyong dakilang kapangyarihan. Kapag nilipol ninyo sila, masasabi ng mga Ehipsyo na ang mga Israelita inilabas ninyo sa Ehipto upang lipulin sa kabundukan. Huwag na po kayong magalit sa kanila at huwag na ninyong ituloy ang inyong parusa sa kanila. Alalahanin ninyo ang mga lingkod ninyong sina Abraham, Isaac, at Jacob. Ipinangako ninyo sa kanila na ang lahi nila'y pakaramihin tulad ng mga bituin sa langit at magiging kanila habang panahon ang lupain ipinangako ninyo. Hindi nga itinuloy ni Yahweh ang balak na paglipol sa mga Israelita. Pagkakaan doon, si Moises ay bumalik mula sa mundo, dala ang 2 tapyas na batong pinasusulatan ng mga utos. Ang Diyos mismo ang gumawa ng 2 tapyas na bato at nag-ukit ng mga utos na nakasulat doon. Nang pabalik na sila, narinig ni Joshua ang sigawan ng mga tao. Sinabi nila kay Moises, may ingay ng labanan sa kampo. At narinig kong hindi sigaw ng tagumpay o ng pagkatalo, kundi awitan, sagot ni Moises. Nang sila'y malapit na sa kampo, nakita ni Moises ang guya at ang mga taong nagsasayawan. Dahil dito, nagalit siya, ibinalibag niya ang sa paanan ng bundok ang mga tapyas na bato at ito ay nadurog. Kinuha niya ang guya at sinulog. Sinulog po ni Moises yung guya. Pagkatapos, binurog niya ito ng pino, saka binuhos sa tubig at ipinainom sa mga Israelita. Hinanak niya si Aaron, ano bang ginawa nila sa iyo at pumayag kang gawin ang malaking kasalanan ito. So alam niyo po ba, napakalaking kasalanan sa Diyos na bilang mga nakaunawa na ng salita ng Diyos, naggugawa po yung tao ng ganong imahe. Na sabi nga ng Bible na ating binasa kanina, huwag kang gagawa, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. At sabi nga, huwag kang yuyukod, huwag kang maglilingkod sa mga imahe. So sa umaga po ito, gusto ko pong makita natin yung maling pagsamba. Kasi napakalaga na makita natin ito kasi hindi pwede na mananampalataya ka na tapos may iba ka pang sinasamba. Amen po ba doon, mga kapatid? Kasi malungkot naman, nasabi po ng Bible sa binasa po nating kasalanan. Hinarak niya si Aaron, ano bang ginawa nila sa iyo at pumayag kang gawin ang malaking kasalanan ito. Sabi po ng Bible, malaking kasalanan po yun sa paningin po ng Diyos dahil sabi nga ng Bible, ang Diyos po natin ay Diyos na mapalibog buhay. Tanungin ko na lang kayo, ano ba yung pangalan ng asawa mo ay Juan, tapos ang tinatawag mong pangalan ay Maria. Palagay mo kaya, magigising ka ng payapa. Na ano, yung asawa mo, magkatabi kayo, nananaginip ka. Juan, mahal kita. Palagay mo kaya, magigising ka ng maayos. Baka, yung ulan, itakot na sa bibig mo. Kasi nagseselos mo yung lalaki, di ba? Sasabihin, mahal niya si Juan, Maria yung pangalan ko. So, sabi nga ng Bible, ang Diyos po natin ay Diyos na mamaribog huin. Ayaw niya na may kaagaw po siya sa puso natin. Kaya sabi niya, huwag. Amen! Yan tayo po ay pinawag na po ng Diyos at nakaunawa na po ng salita ng Diyos. Maninindigan na po tayo sa tamang pagsamba. Huwag po tayong padala sa tao. Ito po kasi yung kahinaan po ni Aaron. Sabi po ng mga tao, igawa po kami ng aming Diyos. So siya naman, na presyo po sa mga tao, pumayag. At hindi niya alam na yun po ay napakalaking kasalanan. Sa buhay po natin, dapat makita natin yon. Sa kalagin po ng Deuteronomio. So, din po tayo. Deuteronomio. Sabi niya,
At huwag kayong gagawa ng rebultong sasambahin sapagkat iyon ay kasuklam-suklam sa Kanya. Gusto po ba natin kasulaman tayo ng Diyos? So, huwag kang gagawa. Sabi niya, ng rebultong sasambahin sapagkat yan ay kasuklam-suklam kay sa Diyos. Alam niyo po, kung minsan, ito yung kahilangan po natin bilang tao. Ayaw po natin kung minsan po kasing manindigan. Kailangan manindigan ka na. Kapag alam mong mali, mali talaga. Lalo na po sa salitang pagsamba sa Diyos. Kahit may ibang regalo sa iyo. Di ba? May regalo sa iyo na, ay, ano to, swerte. Huwag mo, huwag. Walang swerte gano'n. Maalas mo yun. Kasuklam-suklam lang po yung sa Diyos. Amen. Lalo na yung mga kamag-anak mo talaga mana, pinagdala ka na sa Tulino. Maganda. So, manindigan na po tayo bilang mga mananampalataya ng Diyos. Kasi mali pong pagsama po yun sa Diyos. Ano pa? Sabi dito. Sa Deuteronomy 27. Sabi niya, sumpain ang sino mang gumawa ng anumang imahen upang sambahin, kahit palihim, ito'y kasuklam-suklam kay Yahweh, ang buong bayan ay sasagot ng Amen. Sabi dito, susumpain ang gumagawa ng anumang imahen upang sambahin, kahit ito ay palihim, at ito'y kasuklam-suklam. So, alam niyo po ba, napakapalad po natin kasi tayo po ay iminulat na po yung ating mga mata. Nakapakilig na po yung ating mga tenga at nabuksan na po yung ating mga kaisipan. So, bakit sa kanila, yun po yung sabi nga po natin ay kakulangan sa buhay po nila. Dahil hanggang ngayon, sila po ay nabubuhay pa sa ganoong paniniwala, ganoong pananampalataya. Kaya yabang tayo ay naliwanagan na po ng salita ng Diyos, tayo na po yung gamitin ng Diyos upang yung mga taong naliligaw po ng landas ay maakay po natin sa liwanag. Amen? Hindi dahil madami po sila sa tingin nila, nakapasama po tayo. Alam niyo po, sa buhay po natin kayo, kinakailangan po talaga na manindigan ka na. Upang yung mga taong naliligaw po ng landas, ay makakita po ng tamang landas. Sa aklat din po ng King, ito po ay maganda. Ito po yung maganda nating makita. Sa aklat po ng Hari, ito po ay si Elias. Tingnan po natin, nag-iisa po siya. Pero nanindigan po siya sa kanyang buhay bilang isang mananampalataya po ng Diyos. So, basahin ko lang. Yeah, so, inanong po ng kaunti. Tinaas ko po ng konti upang makita ko po yung pinakabuod niya. Sabi niya po dito sa 18, ay na po siya. Yan. Hindi ako ang nanggugulo sa Israel, kundi kayo at ang ng inyong ama, sapagkat sinusuway ninyo ang mga utos ni Yahweh at pinaglilingkuran ninyo ang imahen ni Baal. Ngayon, pipunin ninyo ang buong Israel at ang 450 na propeta ni Baal at 400 propeta ni Asera na pinakakain ni Jezebel, at magtutuos kami sa bundok ng Carmel. Sagot ni Elias, tinipon nga ni Ahab sa bundok ng Carmel ang buong bayang Israel. At ang mga propeta ni Baal, lumapit si Elias at sinabi sa taong bayan, hanggang kailan pa kayo mag-aalinlangan? Kung si Yahweh ang tunay na Diyos, siya ang sundin ninyo. At kung si Baal naman, kay Baal kayo maglingkod. Hindi umimik ang bayan. Muling nagsalita si Elias, ako na lang ang natitira sa mga propeta ni Yahweh, samantalang may 450 ang mga propeta ni Baal. Magdala kayo ito ng 2 toro. Hayaan ninyo ang isa
sa mga ito ay patayin ng mga propeta ni Baal at pagkatapos ay kakatayin at ilalagay sa ibabaw ng mga kahoy. Huwag ninyong sisindihan. Gayon din naman ang gagawin ko sa isa pang toro. Pagkatapos, tawagin ninyo ang inyong Diyos at tatawagin ko naman si Yahweh, ang Diyos na tumugon sa pamamagitan ng apoy, ang siyang tunay na Diyos. At sumagot ang bayan, sang-ayon kami. Sinabi naman ni Elias sa mga propeta ni Baal, sapagkat kayo ang marami, pumili na kayo ng isang toro at ihanda na ninyo. Pagkatapos tawagin ninyo ang inyong Diyos, ngunit huwag ninyong sisindihan ang kahoy. Kinuha nga nila ang isa sa mga toro at inihanda nila, at inihanda ito mula umaga hanggang tanghali. Tinawag nila si Baal, Baal, pakinggan mo kami. Sigaw nila, samantalang pasayaw-sayaw sa paligid ng altar, ay tinayo nila, ngunit walang sumasagot. Nang pagtatanghali na, hinamak na sila ni Elias. Sabi nila, lakasan pa ninyo. Siya isang Diyos, di ba? Baka nagbubulay-bulay pa siya. O kaya nasa palikuran. O baka naman may pinuntahan lang. O baka natutulog. Kaya kailangan gisingin. Lalo nga nilang nilakasan ang kanilang sigaw. Hiyawan pa nila ang kanilang mga hiniwaan pa nila ang kanilang mga sarili sa pamamagitan ng kutsilyo at punyal. So nagsugat pa po sila ng kanilang kaugalingan hanggang sa maging duguan sila. Patuloy silang nagsigawan at umulan hanggang sa inabot sila ng hapon. Ngunit, wala pa rin piling na anumang sagot. Nagsalita si Elias sa buong bayan, lumapit kayo sa akin. At nagsilapit ang lahat. Iniayos niya ang altar ni Yahweh at matagal nang gumuho. Kumuha siya ng mga 12 bato, katumbas ng 12 lipi ni Jacob, at binigyan ni Yahweh ng pangalang Israel. Ang mga bato'y ginawa nitong altar para kay Yahweh. Pinaligiran niya yon ng isang kanal na maaaring maglaman ng 2 balding tubig. Sinalansan niya ang mga kahoy. Kinakay ang toro, ipinatong sa kahoy. Pagkatapos sinabi niya, kumuha kayo ng 4 na barang tubig at ibuhos sa handog at sa kahoy. Gayon nga ang ginawa nila. Buhusan pa ninyo, sabi ni Elias, at binuhusan nila. Isa pang buhos, utos ni Elias. 3 beses na ngang nilang binuhusan ang handog hanggang sa umagos ang tubig sa paligid ng altar at umapaw sa kanal. Naikatlo na ng hapon nang siya'y oras ng pag-ahandog. Tumayo si Elias sa harap ng altar at nanalangin, Yahweh, Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, patunayan po ninyo ngayon na talagang kayo ang Diyos ng Israel at kayo at ang inyong lingkod. At ginawa ko ang lahat ng ito sapagkat ito ang inyong utos. Pakinggan po ninyo ako, Yahweh, upang malaman ng bayan ito na kayo lang ang Diyos at nais ninyo silang magbalik loob. Noon din nagpababa ng apoy si Yahweh at tinupok ang handog, ang kahoy at ang mga bato at lupa sa paligid, pati ang tubig sa kanal ay natuyo. Nang makita ng mga tao ang nangyari, nagpakirapa sila at sumigaw, si Yahweh ang Diyos, si Yahweh lang. Si Yahweh lang ang Diyos, si Yahweh lang. So makita natin dito sa kwento ng ating binasang talata, makita natin na talagang may mga hindi tunay na Diyos at may tunay po na Diyos. At makita natin, si Elias, bagamat siya po ay nag-iisa, ang kalaban po niya ay 450. Hindi siya natakot kasi alam niya, kilala po niya yung kanyang Diyos na pinaglilingkuran. So, sa buhay po natin bilang mga mananampalataya ng Diyos, napakalaga, meron po tayong paninindigan sa Diyos. Amen!
Dahil alam po natin yung tama, alam po natin yung totoo, alam po natin at kilala po natin kung sino po yung ating sinasambang Diyos. Kaya po si Elias, inano pa yung mga propeta ni Baal, baka ka natutulog pa, gisingin ninyo. O baka may pinuntahan. So, alam niyo po, napakapalan natin dahil ang nakilala po natin Diyos ay buhay. Amen? Hindi na po yung kagaya po ng dati nating pinakulatan. Dito nga po ay may nilagay po ako dito. So, dudagdag lang po ako ng konti. Sa aklat po ng awit, para lang po, maipakita ko lang po yung topic po na yun. Sa awit 115. So, hanapin mo na lang sa scar. Ang sabi dito sa awit 115, balik ako kumamaya iba. Tanging sa iyo lamang, Yahweh, ang dakilang karangalan, hindi naman maakin pagkat ito'y sa iyo lamang, walang upas ang iyong pag-ibig na tatanging katapatan. Ganito ang laging tanong sa amin ng mga bansa. Nasaan ba ang iyong Diyos? Ang palaging winiwika, ang Diyos namin nasa langit. Sabi po dito, naroon ang Diyos namin. At ang kanyang ginagawa ay kung ano ang ibigin. Sabi dito, or, ginawa sa ginto at pila ang kanilang mga Diyos. Pag po sinabing letter B na maliit, ito po ay mga Diyos-Diyosan. Ang kanilang kamay nitong tao ang nag-aayos. Totoo nga may bibig, ngunit hindi makapagsalita. Ni hindi rin makakita ang batang pinasadya. Di rin naman makarinig ang kanilang mga tenga. Ni hindi rin makaamoy ang ginawang ilong nila. Totoo nga na may kamay, ngunit walang pakiramdam. Mga paa mayroon din, ngunit hindi may hakbang. Ni wala kang marinig kahit munting pinig man lang ang gumawa sa kanila, pati ang nagtitiwala, lahat sila ay katulad ng gayong Diyos na ginawa. So sabi dito, yung Diyos na ginawa ng mga tao, katulad po siya ng ginto at pila. Kaya noong unang panahon, dinanakaw po yan sa mga simbahan. Kasi ginto Kamahal ginto. At sa akin nga pong pag-aaral, kaya bang Diyos na nananakaw? Siyempre, dapat Diyos, kung Diyos siya talaga, hindi siya pwedeng nakawin. Di ba? Kaya dahil hindi po siya talaga Diyos, at ang tawag po sa kanya ay Diyos-Diyosan, mananakaw po siya talaga. Kaya sabi dito, totoo nga may bibig, ngunit hindi po makapagsalita. Wala siya sasabihin sa iyo, ay, God bless you. Wala po siya sasabihin sa iyo, gano'n. Kasi hindi nga po siya makapagsasalita. Sabi ng Bible, kahit po, at hindi rin makakita ang matang pinasadya. Kaya wala po siya makikita sa iyo. Kahit na mula po doon sa hawak po ng simbahan, lumuhod ka gano'n sa unahan, hindi ka makikita. Kaya lang, yung mga tao po kasi dahil sa kapulagan ng kanilang kaisipan, yun po yung kanilang paniniwala, di ba? Kaya napakapalad po natin. Amen! At sabi ko po dito, di rin naman makarinig ang kanilang mga tenga, hindi rin makaamoy ang ginawang ilong nila. Kaya kahit anong gawin mong panalangin po doon, wala pong katugunan. Ang tanong doon, sabi po ng iba, hindi ka, ilugon yung aking panalangin. So alam niyo po, hindi lang po yung Diyos ang tumulong. Meron din po isang tumulong na wala pong iba, kundi yung kaaway po ng Diyos. Kapag yung tao patuloy na maniwala sa ganoong pananampalataya. Siyempre, dahil alam niya, tinulong siya, so may focus yung kanyang paniniwala doon, pananampalataya po doon. At yun nga po yung gusto po ng kaaway ng Diyos na yung tao mapalayo po siya sa kalooban po ng Diyos. Kaya, hindi po imposible na may tumutugon. Ang hindi lang kayang gawin po ni Satanas, yung magsalita po ng totoo. Yung magpagaling, kaya po niya magpagaling. Yung gumawa ng himala, kaya po niya gumawa ng himala. Ang hindi nga lang po niya kaya gawin, ay yung po magsalita ng totoo. Upang yung tao ay maunawaan yung katotohanan. Ito, kahit na may mga ilong, hindi po sila
baka apoy. Totoo nga may kamay, ngunit wala namang pakiramdam. Kaya sabi ko nga, may mga kamay nga po yung mga sinasabi po nilang Diyos, kaya lang, hinahawakan po ng tao, di ba? Baka mahulog. Kasi hindi kaya kumawa. May paa, di ba kahaba? Kaya ang ginagawa po natin noon, hindi pa tayo nakakilala sa Diyos, binubuhat natin. Kaya tama po yung Bible na sinabi ng Diyos doon sa mga taong hindi totoong mananampalataya kung ano po yung kanilang sinasamba. Kaya napakapalad po natin dahil kilala natin yung ating sinasamba at alam natin yung tamang pagsamba. Amen! So, naman, hindi na po tayo madami sa ganong sistema po ng pagsamba. Kahit na, hindi, nakisama lang ako sinasama ko lang yung kaibigan ko, yung kamag-anak ko. So, pwede po natin samahan yung mga tao na mahal po natin sa buhay sa mga bagay-bagay. Kaya lang pagdating sa pagsamba, kinakailangan manindigan po tayo sa tamang pagsamba. Amen! Amen. Dahil yun po ay kasuklam-suklam sa palingin ng Diyos at yun po ay napakalaking kasalanan sa palingin po ng Diyos. Kaya nawa, yaman tayo po ang nakakaunawa na po ng salita ng Diyos, gayahin po natin si Elias. Kahit nag-iisa ka na lang, manindigan ka sa pangalan po ng ating Panginoon Diyos. Amen? Sino pa? Balik po tayo. Kung sa kwento po ni Shadrach, Meshach, and Abednego. Yan, balik po tayo sa Book of Daniel. Medyo makakabalik po yung kwento. Kaya nabasahin po natin upang makita natin yung kwento. Ito na po yung tatlong magkakaibigan. At makita natin dito yung paninindigan bilang mga mananampalataya po ng Diyos. Ang sabi po dito sa Daniel chapter 3, sabi dito, si Haring Nabucodonosor ay nagpagawa ng amoy bultong ginto. Nagpagawa po siya ng amoy bultong ginto na 27 metro. Gano'n po kataas yun? 27 meter. Ano, matas po yun. Ang taas at may 3 metro ang lapad. 2 meter po yung lapad. Hindi ba lapad? Ipinatayo niya ito sa kapatagan ng Dora sa lalawigan ng Babylonia. Yan, sa Babylonia po ito. Pagkatapos, ipinatawag niya ang mga pinuno ng mga relihiyon. Yan, ito po yung, yung mga pinuno po ng mga relihiyon, mga pinuno ng mga hukbo, mga gobernador, mga lalawigan, mga tagapayo. Lahat tinawag niya. Mga ingat-yaman, mga hukom, mga maestrado, at iba pang mga pinuno ng kaharian para sa pagkatalaga ng nasabing bulto. Nang nasa harap na sila ng bulto, malakas na ipinahayag ng tagapagsalita, inuutos sa lahat ng tao, mula sa lahat ng bansa at wika, na lumuhod at sumamba sa bultong ipinagawa ni Haring Nabucodonosor. Sa sandaling marinig ang tunog ng tambuli, flauta, lira, sitar, alpa, at iba pang instrumento. Sino man hindi susunod sa utos na ito ay biyahagis sa naglalagablab na pugon. Palagay niyo kaya kung kayo yun? Luluhod kaya kayo o hindi? Iuhulog ka sa pugon. At sabi po ng hari, ang utos ng hari ay hindi pwedeng lahat sabi niya, lahat ng wika. Lahat ng basa, lahat ng reliyon. Papagalito, nagbutos yung presidente. Lahat, lumuhod. So, tuloy natin yung kwento. Nang marinig na nila ng mga tao ang tunog ng mga instrumento, agad silang lumuhod at sumamba sa bultong ginto na pinagawa ni Haring Nabucodonosor. Sinamantala ito ng ilan sa mga mamamayan sa Babylonia upang paratangan ang mga Hudyo. Ito po yung mga mananampalataya. Sinabi nila kay Haring Nabucodonosor, mabuhay ang mahal na hari. Inuutos po ninyo na lumuhod at sumamba sa inyo ay bultong ginto ang sino mang makarinig sa tugtog ng mga instrumento. At sino mang hindi sumunod ay ihahagis sa naglalagablab na pugon. Hindi po sumunod sa utos ninyo sina Shadrach, Meshach, at Abednego. Ang mga Hudyo inilagay ninyo bilang nakapamahala ng
Babylonia. Sila, Shadrach, Meshach, and Abednego, nalulungkulan po sila. Tagapamahala po sila sa Babylonia. Kumbaga sabihin na po natin mga, kasi malapit po sila sa king, sabihin na po natin mga senador. Ganun po yung kanilang posisyon. Subalit, bilang mga nanunungkulan, hindi po nila idinama yung kanilang pananampalataya. Kundi sila po nanunungkulan bilang nanunungkulan sa Babylonia. Pero pagdating sa pananampalataya, hindi po nila isinama yung kanilang pananampalataya. So ito po ay kung minsan, ito yung malungkot. Pagdating sa, lalo na po sa politika, sinasayawan po natin yung politika para lang makuha po natin yung atensyon ng tao. Kahit alam natin na mali, doon sa batas ng pananampalataya ay yung tao na pinasama. So tayo, pinapaalalahanan ng Diyos, pagdating sa pananampalataya, tayuan po natin yung ating pananampalataya. Amen! Si Shadrach, Meshach, and Abednego, tinayuan po nila yung kanilang pananampalataya. Ang sabi po dito, tuloy tayo, hindi po sumunod sa utos ninyo sina Shadrach, Meshach, at Abednego, ang mga Hudyong nilagay ninyo bilang mga tagapamahala sa Babylonia. Hindi po sila naglilingkod sa inyong Diyos, ni sumamba sa ipinagawa ninyong ibultong ginto. Nagalit siya, no? Sinabot na sa. Kasi utos niya, tapos hindi sila sumunod. Nang marinig ito, ipinatawag niya ang tatlong lalaki. Sinabi niya, Shadrach, Meshach, at Abednego, totoo ba hindi kayo naglilingkod sa aking mga Diyos, ni sumamba sa ibultong ginto na aking ipinagawa? Inuutos ko sa inyo, lumuhod kayo at sumamba sa pinagawa kong ibulto. So, yung siya na nag-utos. Si King Nabucodonosor. Sabi nito, sumamba at sa pinagawa kong ibulto sa sangkaling marinig ninyo ang tunog ng mga instrumento. Kung hindi kayo, ihahagis ko kayo. Sabi dito, mula sa ihahagis ko kayo. Sabi po doon, ihahagis ko kayo. Sabi po ihahagis ko kayo sa naglalagab-lab na pugon. Sa palagay ba ninyo ba'y Diyos na makapagliligtas sa inyo mula sa aking kapangyarihan? Sabi po doon. Sinabi ni Shadrach, Meshach, at Abednego, mahal na Haring Nabucodonosor, wala po kaming masasabi sa inyo tungkol sa bagay na ito. Gawin ninyo kung yan ang gusto ninyo. Ang Diyos na aming pinaglilingkuran ang magliligtas sa amin sa naglalagab-lab na pugon at mula sa inyong kapangyarihan. Kung hindi, sabi niya, kung hindi naman kaya kami iligtas, hindi pa rin kami maglilingkod sa inyong mga Diyos ni sumamba sa ibultong ginto na ipinagawa ninyo. Namula ang mukha ni Haring Nabucodonosor. Talagang nag-inig po siya. Sa galit ni Shadrach, Meshach, at Abednego. Kaya iniutos niya, painitin pa ng 7 ulit ang pugon. Palagay ito, pinaulit niya. Sabi niya, painitin pa yan. Kasi sa galit niya, pati yung pugon pinainit. Iniutos din niya sa ilan sa mga pinakamalalakas niyang kawal na gapusin sina Shadrach, Meshach, at Abednego at ihagis sa naglalagab-lab na pugon. Ginapos nga sila nang hindi inaalis ang damit at panloob at panglabas na turbante at iba pang nakasuot sa kanila. At inihagis sila sa naglalagab-lab na apoy dahil sa mahigpit ang utos ng hari sa napatindihin ang init ng pugon, lumabas ang apoy, kaya nasunog at namatay ang mga naghagis. So sabi po dyan, samantalang nakagapos ginapos nga sila at hindi na inalis ang damit na panloob at panlabas ng turbante at iba pang nakasuot sa kanila. At iniyagis nga sila sa naglalagab-lab na apoy dahil sa mahigpit na utos ng hari na patindihin ang init ng pugon, lumabas ang apoy kaya nasunog at namatay ang mga kawal na nagdala kina Shadrach, Meshach, and Abednego. Yung mga naghulog, namatay na. Sabi po doon. Samantalang nakagapos pa rin na bumagsak sa naglalagab-lab na apoy ang 3 kabataan. Nagtaka at biglang napatindig si Haring Nabucodonosor at itinanong sa kanyang mga tagapayo, hindi ba 3 lamang ang inihagis
sa apoy. Bakit ngayon ay nakakakita akong walang gapos at naglalakad sa gitna ng apoy nang hindi nasusunog at sa tingin ko ang ika-4 ay parang anak ng mga Diyos. Lumapit si Haring Nabucodonosor sabi po dyan, lumapit si Haring Nabucodonosor sa may bunganga ng pugon, sinabi niya, lumabas kayo yan. Hali kayo ito, Sadrach, Meshach, and Abednego, mga lingkod ng kataas-taasan Diyos, lumabas nga sila. Lumabas nga silang tatlo mula sa pugon at luwagin sa kanya ang lahat ng mga pinuno ng kahayag. Tinignan sila mabuti ng mga ito, ngunit wala man lamang nakitang bakas ng apoy sa katawan ng tatlo. Hindi nasunog ni bahagyaman ang kanilang mga buhok at ang kanilang kasuotan ay hindi man lamang nag-apoy ng sunog. At sina Sadrach, Meshach at Abednego ay itinaas niya sa tungkulin ng lalawigan ng Babylon. Nakita po ba natin yung blessing? Dahil nanindigan si Sadrach, Meshach, and Abednego, sila po ay pinagpala pa. Amen! So, sa buhay po natin, kailangan po nating tumayo at manindigan sa ating buhay pananampalataya. Huwag tayong matakot sa ganong sitwasyon. Amen? Kasi, sino pa po yung tatayo at maninindigan kung tayo po mismo na nakakaunawa at nakakaalam ng katotohanan, hindi po tatayo sa katotohanan. Kaya, makita natin yung magandang kwento, yung kung King Nabucodonosor ay naniwala sa Diyos. Palagay nyo kaya, kung hindi nanindigan si Sadrach, Meshach, and Abednego, maniniwala kaya sa Diyos yung tao nila? Hindi, kasi mataas po yung kanyang posisyon. Subalit dahil nanindigan si Sadrach, Meshach, and Abednego, yung King Nabucodonosor ay naniwala po sa Diyos. Nanampalataya po sa Diyos. Kaya sa buhay po natin, mahalaga na manindigan po tayo. Kahit na sabi nga, nasa posisyon po tayo ng panunungkulan, makita po sa atin yung tayo po'y naninindigan kung ano yung tama at mabuti at kalooban po ng Diyos. Dahil yun po yung totoo. Sa buhay po natin, bilang mga mananampalataya ng Diyos, napakahalaga po ng ating gampanin. Lalo na sa panahon po natin ngayon. Sabi nga po natin ng Diyos ay naghahanap po talaga ng mga tunay na mananamba sa Kanya. At kung tayo na sinasabi po natin mga tunay na mananamba, hindi tayo maninindigan, paano po yung mga tao na hindi po nakakilala po sa Diyos. Amen po ba doon? Sa 5, huwag po silang yuyukuhan ni sasambahin sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay mapalibog po yung Diyos. Ang kasalanan ng mga anak ay sisingilin ko sa kanilang mga anak hanggang ikatlo at ika-4 na saling lahi. Kapag po yung tao ay yumuyukon at sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, ang sabi po dito ng Biblia, sila po ay kabilang sa mga tao kinasusuklaman po ng Diyos. At sabi nga, mula po doon, sisingilin ng Diyos yung kasalanan po ng kanyang magulang mula ikatlo hanggang ika-4 na saling lahi. So, kaya makita natin, ito po yung kwento ng buhay. Kaya, doon sa mga naunang mga tao na sumamba sa Diyos-Diyosan, nandun po yung sumpa. Kaya kung isa, ito po ay dumadaloy sa kanya pong pamilya. Hindi po niya ito alam. Kasi hindi po niya alam yung salita ng Diyos. Pero kapag yung tao ay nakakilala sa Diyos, at narunong tumanggap at sumampalatay sa Panginoon Jesus. Mula doon, nagkakaroon po tayo ng ginagawa po natin pananalangin na pinuputol natin yung sumpa. Na yung kasalanan ng magulang ay hindi na po dumalo yung sumpa sa kanya pong mga anak dahil sila po ay tumanggap at sumampalatay na po sa ating Panginoon. At sabi po dyan sa 6, yan po natin, yan po natin, sabi niya, ulit, ipinadalaw ko ang aking pag-ibig sa libu-libong saling lahi na mga umiibig sa akin at tumutupad ng aking mga utos. Yung biyaya naman po ng Diyos, sabi niya, nasabi po niya, hindi po ika-4 na saling lahi, kundi sabi niya, ipinadarama ko ang aking pag-ibig sa libu-libong saling lahi. Ibig sabihin, yung generation po na yon ay pagpapalain po ng Diyos.
Halimbawa sa akin, yung generation ko po, i-bless mo rin ako. Kasi yun po yung pangako niya. Kaya si Abraham mismo, makikita natin yung kwento ni Abraham. Sabi niya, nasabi po doon, at si King David, nasabi din po niya doon, nasabi niya, mula pagkabata ngayon, ako'y tumanda na sa tanang buhay ko ay walang nabalita na sa taong tapat ang Diyos ay nagpapaya, ni ang kanyang lahi man ay nagpalimos ng tinapay. So, ibig sabihin, yung blessing ng Diyos, idadali po niya talaga hanggang sa kanyang saling lahi na sumusunod at tumutupad ng mga utos po ng Diyos. Kaya mahalaga yung ating pong pananampalataya po sa Diyos. Dahil mula doon, pagpapalaya ka ng Diyos at kung mali yung pananampalataya mo, ikaw po ay kasuklam-suklam sa pagiging po ng Diyos. O sabi nga natin, nandun po yung sumpa o nandun po yung pagpapala. Amen! Kaya yabang tayo ay mga nakaunawa na po ng salita ng Diyos, tayo anak po natin yung tamang pagsamba at pananampalataya sa ating Diyos sa pamagitan po ng ating Panginoong Jesus. Amen!